Isla Maua! Welcome to Catanduanes. Isa ito sa mga islang unang pinupuntahan ng mga bagyo. Kaya naman binansagan itong Land of the Howling Winds. Pero ngayon, mas kilala na ang Catanduanes bilang Happy Island. Kasi sa kabila ng mga kalamidad at mga bagyo na dumarating sa kanilang isla, nananatiling matatag at masaya ang mga taga rito. Ngayong gabi sa Pinasarap, samahan niyo po akong bisitahin ang iba't ibang magagandang tanawin ng Catanduanes at syempre tikman ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain. Pagdating sa turismo, world class ang ganda ng Catanduanes. Pero teka, dahil nasa Pinasarap tayo, hindi pwede ang pasyal-pasyal lang. Dapat palaging may challenge. Ngayong gabi, wala akong uurungan. Kahit pa humahampas ang malalaking alon. At biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang makapipigil sa paghuli natin ng masasarap na seafood. Lobster! Batagang! Ay, meron! Nakita ko! Wow! Wow! Oh my God! Ang dami! Teka lang ha. 1, 2, 3, 4, 5! Aakyat din tayo ng bundok para makita ang breathtaking view ng Catanduanes. Ganda! Wow! Mula dito sa aking kinatatayuan, tanaw na tanaw mo na yung Pacific Ocean. Ganda! Woo! Thank you, Lord! At syempre, hindi lang puro hirap, dapat may masarap ding reward. Oh, ang bilis matanggal, oh. Sarap naman ito. Susubukan ko ring mag-harvest ng isang produkto na kanilang ipinagmamalaki, ang dawa. Kaya ganyan-ganyanin lang. Ayan! Tingnan nyo, oh! Oh, di ba? Napunta na siya dito, oh! Pag ganyan. Ay, may idea ako, Nay. Pag umaga, dito na lang kayo mag-zumba. Pwede, no? Oo. Mag-zumba na lang kayo dito. Nakapag-zumba ka na, nagawa mo pang mag-ano ng dawa. Kaya naman mga kapuso, samahan niyo ako sa 2-part food adventure natin sa Catanduanes. Simulan na natin ang food adventure sa bayan ng Baras. Ang Baras ay isang coastal town na matatagpuan sa silangang bahagi ng Catanduanes. Nakaharap ito sa Pacific Ocean. Isa sa ipinagmamalaki ng Baras ang Puraran Beach, na kilala dahil sa sikat nitong majestic wave. Kaya naman patok ito sa mga surfer. Welcome to Puraran Beach, ang surfing capital ng Catanduanes. Pero hindi tayo magsa-surfing ngayon. Bakit? Obvious ba? Low tide ngayon. So walang surf wave at eto naman nakikita ninyo, nakalitaw ang mga bato, nakalitaw ang mga corals. Ang gagawin natin sa araw na ito, mangunguha tayo ng iba't ibang laman dagat katulad ng lobster. Pag sinabing lobster, isa lang ang eksperto dyan, si Kuya Henry. Kuya Henry, kumusta po? Mabuti naman po. Mangunguha raw tayo ng lobster ngayon. Oo. Ito ba ang gagamitin natin sa Ito yung ang paglagay ng panghuli ng lobster. bintol? Bintol, ito ang tatawag na bintol. Oo. Lalagyan mo na ito ng pain. Ah, ng Ito, pain. isda yan, yung maliliit na isda. Opo. Lalagay dyan. Ah,
Diyan sa loob. Oo. Ilalayo dyan sa loob para... Para pag naamoy ng lobster yung langsa, lalapit sila. Pag nandyan na sila, mapupuluputan na sila nitong matatrap na sila dyan sa net. Paano yan sila matrap dyan? Paano ba yan pag nilagay natin sa ilalim? Pag nakaganyan yan, ma'am. Ay, nakaganyan! Di siyempre, pag inaamoy yan ng lobster, ito, umaangat, napupuluputan siya. Ayun! Kaya, Anong klaseng isda yan? idanggit, ma'am. Danggit. Yan ba paborito nila? Kahit anong isda. Kahit anong isda. Kahapon pa lang, naglagay na sila ng mga bintol. So ang gagawin lang natin ngayon ay i-harvest natin yung mga bintol. Tingnan natin kung may huli. O sige po, tara po. Ito, ma'am, ilalagay natin to. Ilalagay muna natin to para bukas may kukunin kayo ulit. Oo. O sige po. Pinasarap trivia time muna tayo. May 3 uri ng lobster na karaniwang nakukuha sa Pilipinas. Ang mga mud lobster o bulaso na karaniwang nakukuha sa Negros Oriental at Quezon. Ang slipper lobster o kupapa at ang spiny lobster o banagan na marami sa Eastern Visayas pati na sa Catanduanes. Saan ba tayo dadalhin itong mga ito? Parang malakas ang alon dito. Parang diskumpiyado ako Akala ko sisiw lang ang pangunguha ko ng banagan dahil kalmado at low tide naman ang dagat. Eh bakit parang nagkakamali yata ako? Malakas ang alon dito, kuya! Talaga? Tayo magsisurfing! Dito na ilalagay? Papakita. Ilalagay pala nila dun sa mga butas. So, kukunin natin yan dito ba? Dito, ma'am. Tayo kukuha. Dahil sumasabay ang malakas na alon sa pagsisid ko, hindi naging madali ang pagkuha ng mga bintol. May huli pa rin! Nakakagat yan, ma'am. Huwag mo na hawakan. Teka, teka! Paano natin ito gagawin? Hindi naman ito lobster? Anong crabs to? Kamilo. Tamilo? Paano yan? Ah! Hawakan muna natin to. Sige, sige. Di ba yan matanggal? Hanapin natin yung iba pa! Pinadala ako ng mga alon. Bakit ginagawa natin to? Bakit ba natin to ginagawa? Hindi ko naintindihan! Woohoo! Lobster! Banagan! Ito pa. Meron pa to. Kakabuena mano lang namin sa paghuli ng mga banagan, hinampas na agad kami ng sunod-sunod na alon. Para akong pinagpag! Grabe na kayo pinasarapan! Ano ba to? Yan, ma'am. Malaki yan. Alon. Tayo. Buhay pa ako!
Napaisip tuloy ako, sa bawat banagan na ating natitikman, matinding hirap pala ang puhunan ng mga mangingisda. Kaya walang susuko, tuloy lang sa pagkuha ng mga banagan. Dami! Dami naming huli! Grabe, sobrang unpredictable na weather dito sa Catanduanes. Kanina, ang init-init. Ngayon, namulan. Ang mga nakuha nating lobster diretso na sa kusina. Hello mga kapuso, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng garlic buttered banagan. Sa isang kawali, tutunawin ang butter at saka igigisa ang bawang. Sunod ditong titimplahan ng kaunting asukal at asin. Sunod na ilalagay ang lobster. Mga kapuso, luto na ang garlic butter banagan. Bukod sa garlic butter banagan na luto sa lobster, mas pinasarap din daw ito kapag pininyahan. Maraming iba't ibang luto sa lobster. Pero dito sa Catanduanes, meron silang isang dish na nakakaintriga. Pininyahang lobster. Hi po ate, Ate Manilyn. Si Ate Manilyn ang magtuturo sa atin kung paano magluto ng pininyahang lobster. Actually, masarap na to. Ito pa lang di ba? Ito mo. Para-paraan. Sige na ate, luto ka na. Dito lang ako. Alam mo, fresh na fresh siya, oh. Tsaka, alam mong hindi siya na-overcook kasi ang bilis na matanggal dun sa buntot. Sa isang kawali, tutunawin ng margarine. At saka igigisa ang bawang at kamatis. Dito po kasi sa Catanduanes, pangkaraniwan lang sa kanila yung lobster. Siyempre sa atin sa syudad, di ba, parang ang mahal-mahal ng lobster. Dito, parang, di ba, pangkaraniwan lang sa inyo yan. Sunod na ilalagay ang oyster sauce, banagan, at pineapple chunks. Lagyan ito ng soda at saka pakuluin. Pagkatapos po, ilalagay ko na po itong sili. Sili, okay. First time ko makakakain ng ganito Kakaiba to Mga kapuso, luto na ang pininyahang banagan. Naintriga rin ba kayo sa lasa? Tikman na natin yan. Alright, tikman na natin itong mga lobster na niluto nila. Ito muna, buttered lobster. Wow. Ang bilis matanggal, Sarap naman ito. Creamy, Sarap. Very good. Tikman naman natin itong niluto ni Ate Manilyn. Pininyahang lobster. In-expect ko na matamis siya. Hindi naman. Sarap. Very subtle lang yung lasa niya. Masarap itong timpla ni ate, In fairness, bagay pala yung pinya. Parang may pagka-sweet and sour yung peg niya. Lagyan ko nung sabaw, yung sauce niya. Sarap! Kung nagsasawa na kayo sa buttered garlic, pwede nyo subukan to. Yung alat niya nababalansin ng tamis. Sarap! Good! Bukod sa banagan, nakahuli rin tayo kanina ng spotted reef crab o kamilo kung tawagin ng mga taga-Catanduanes. Sa ibang bahagi ng Luzon, kilala ito sa tawag na 11-11 dahil 11 ang bilang ng spot nito sa shell. Madalas itong matatagpuan sa mga coral at mababatong bahagi ng ilalim ng dagat. Mga kapuso, kailangan mag-ingat sa pagkain nito.
Ayon sa mga eksperto, ang mga spotted reef crab ay maaaring mag-ipon ng biotoxins sa kanilang katawan mula sa mga laman dagat na kanilang kinakain. Ibig sabihin, kapag nakakain ng mga ito ng nakalalasong mollusk, posibleng maipasa rin ang lason na ito sa tao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng kulang o walang nakalalasong mollusk sa Puraran Beach, kaya ligtas itong nakakain ng mga lokal. Ang mga kamilo perfect daw kapag niluto sa gata. Sa isang kawali, ilalagay ang pangalawang piga ng gata, bawang at sibuyas. Wala na po siyang gisa-gisa Wala nang Opo. gisa-gisa. para healthy at saka fresh. Wow. Kumpara dun sa mga mud crab, Opo, na malambot yung ano. At saka kulang yung hibla. Ito mas marami yung hibla niya. Oh. Mahirap siya kunin. Yung mahirap laman. siyang kunin. Opo. So usually, pinanglalasa siya sa mga gulay. Opo, pang sahog po. Tsaka ito yung very common na sa mga ano, mga local dish. At saka ito titimplahan ng asin. Hulog na natin yung malunggay. Dapat dinadamihan na yung gulay kasi parang gulay dish na siya. Pinakulaw means gulay na ginataan na may mga sahog-sahog na ano. Ginataang Opo. gulay talaga ito. Oo. Sunod na ilalagay ang unang piga ng gata, red bell pepper, at siling labuyo. Maya-maya pa, luto na ang ginataang kamilo. Tikiman time na! Ito naman yung kamilo. Ang sabi sa atin ni Ate Cecil, hindi raw talaga masyadong maraming laman itong crab na to. Wala talaga siyang laman masyado. Yun oh. Pero, pag hinalo mo na siya sa gata, nandun yung flavor niya. Pang-enhance lang siya talaga ng ulam. Masarap yung pagkakatimpla nung gata. Time out muna tayo sa paglusong dahil papasyal muna tayo mga kapuso. Dito yung madalas nagpapapicture yung maraming turista. Prenup. Mga prenup? Wow! So ito yung tinatawag na point 1. Ganda! Mula dito sa aking kinatatayuan, tanaw na tanaw mo na yung Pacific Ocean. Ngayon, alam ko na kung bakit tinawag na binurong, itong binurong point. Yung binurong kasi ang ibig sabihin healed or gumagaling ka sa iyong mga dinaramdam at mga karamdaman. Pag nakita mo nga naman yung mga ganitong klaseng tanawin, malalaman mong marami pa ring bagay ang dapat ipagpasalamat. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ang ganda! Bukod sa mga lobster at crabs, may iba't ibang shells din na makukuha sa bahaging ito ng Puraran Beach. Isa na rito ang taktakon o cat's eye snail. Ito ay isang uri ng sea snail na matatagpuan sa mga batuhan at corals. Tinatawag itong cat eye snail dahil sa bilog at makintab na marka sa gitna ng shell nito na may pagkakahawig sa mata ng pusa. Kailangan lang talasan ng mga mata dahil nakatago ito sa mga sea plant sa mabatong bahagi ng ilalim ng dagat. Talaga namang napakayaman ang kanilang karagatan, mga kapuso.
Kahit nasa mababaw na bahagi lang kami ng dagat, maglakad-lakad ka lang may mahuhuli ng iba't ibang uri ng laman dagat. Habang naglalakad kami para maghanap ng taktakon shell, nakatsyempo pa kami ng pugita. Kasi pag sa tubig kasi nagkukumuplag siya. Nagpalit siya ng kulay. Nakita ninyo sa ilalim, nung nakita niya nahuhuli na siya, naglabas siya ng tinta na itim. So, ang hirap niyang kunin. Tapos nung nawala na ng tinta, Mayroon din dyan. nakita na natin siya. Ayaw na niya ngayon ako bitawan. Uy, bitawan mo na ako. Yun! Ito yung tinatawag nila ditong taktakon or cat eye snail. Kasi tingnan ninyo oh, parang mata ng pusa ay lumalabas na siya. Oh, labas, labas, labas! Parang may mata ng pusa na nagtatakip doon sa mismong shell. Ito ay kinakain din nila dito. Medyo mahirap siyang mahanap kasi kakulay niya yung corals. So, hanap pa tayo. Kailangan malinaw ang mata. Meron dyan! Ay, iba naman to. Ano tawag dito? Saang? Saang. Ito yung saang. Ay, yan. Maganda rin to trompo. Tapos ito yung pwedeng gagawing souvenirs. Oh, papasan. Paano mo kakainin ito? Matigas Matigas ang mata niya. Sinusungkitan niya. Natatanggal yan, ma'am, pag nilaga, natatanggal yan. Pag nilaga. Ang ganda naman ito. Ano naman to? Amudyong. Amudyong ang tawag. Sa amin, amudyong. Ganda! Ang dami natin nakuha, Ang mga taktakon shell karaniwang sinasabawan. Sa isang kawali, igigisa ang luya, sibuyas, at bawang. Sunod na ilalagay ang tubig at taktakon. At saka ito pakukuluin. Tapos malalaman mong luto na Opo, pag umano na po yung mata niya konti, na ano. parang tutuklap na po Pag siya. natuklap na yung mata, luto na yun. Opo, malalaman mo naman po siya kasi kumukulo po yan, ma'am. Ano yung kakainin? Ma'am, kaya nga tinatawag po na taktakon, hindi mo po yan makakain hanggat hindi mo po siya tataktak mo. Tak-tak mo. Ano pala? Titimplahan ito ng kaunting asin, lalagyan ng pechay, paminta, at saka pakukuluin muli. Ayan, kumukulo na po. Yes. Okay, let's put this one. Isa lang po, ma'am, to para masyadong Ayan. Teka, tingnan nga muna natin yung mata niya. Natuklap na ba? mamaya pa po, ma'am, para pag ano, konting ano pa po, ma'am. Ganito Ay, po ayan siya, o, yan, ma'am. yan. Ganyan na Yan po o, siya pag tumutuklap naluluto na. po, ma'am. Yes, o Ay, natanggal po ayan yung na, mata. natanggal na yung mata. Ganito po. Sa huli nilalagay Yes po, ang kasi- ano, kalamansi. Kasi para maano po yung ano niya, maasim-asim po konti. Mga kapuso, luto na ang tinolang taktakon. Tikman na ngayon natin itong taktakon. Ayun! Ito yung parang ano niya, cat's eye niya, yung parang takip niya. Hindi ito nakakain. Para pala siyang bato, ano? Tapos, para makain mo siya, kailangan daw taktakin. Pero, ang hirap naman ito taktakin. Ayan! Lumabas! Alright. Ay! Parang feeling ko hindi kinakain yung dulo. Feeling ko lang kasi green yung kulay niya eh. Feeling ko lang hindi siya kinakain.
Parang kuhol. Medyo chewy siya. Pahirap pa siya kainin, ha? Tingnan natin yung sabaw. Yun! Hindi naman siya malansa. Medyo mas chewy lang siya na uri ng kohol. Nabitin ba kayo sa ating food adventure sa Catanduanes? Huwag kayong mag-alala because there's more. Never-ending lusong. Wow! Wow! Oh my God! Ang dami! Never-ending challenge. Come on, come on, come on! At never-ending food trip. Pamilyar ba kayo sa dawa? Mula dagat hanggang sa bakawan at kabundukan, tuklasin pa natin ang mga pagkaing ipinagmamalaki ng Catanduanes. Lahat ng yan abangan sa susunod na linggo, dito lang sa Pinas Sarap.